Tuluyan nang umalis sa kompetisyon ng Nanjing University kaya sila na ang naging 4th place at ang number 1 military school naman ang naging 3rd place. Ang natitira na lang na laban ay sa pagitan ng Magic University at Capital University at dito malalaman kung sino ang kikilalanin na pinakamalakas na universidad. Sinabi ni Fang Ping sa kanyang mga kasamahan na tapusin na raw nila ito at babalik na raw agad sila sa Magic University pagkatapos nilang maitanghal na kampyon. Tinanong ni Wang Jing kung kamusta raw ang saber training ng ating bida. Tumugon si Fang Ping nang mas mabuti raw kung tumanggap na agad ng pagkatalo si Li Hansong kung ayaw pa nitong mamatay. Wala raw sana siyang plano na gamitin dito ang kanyang saber pero kapag nagpumilit pa rin daw ito ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi hatiin ang matigas nitong ulo. Sinabi rin ni Fang Ping na kapag daw na makialam ang mga Grandmaster ng Capital University ay kailangan siya ng mga itong bigyan ng kompensasyon. Aasahan niya nga raw na susuportahan siya ni Vice Principal Huang Jing kapag ganoon nga ang nangyari. Tumugon si Wang Jing nang makakaasa raw ang ating bida na tutulungan niya ito kapag na makialam ang mga Grandmaster ng Capital University. Ngumiti ang ating bida at sinabihan si Vice Principal Huang Jing nang maghintay na lang daw ito at panuorin ang kanyang gagawin. Umakyat na si Fang Ping sa entablado at sinabihan si Li Hansong nang lumapit na rin daw ito. Tinanong ni Tang Feng si Huang Jing kung mananalo ba raw ang ating bida. Bukod daw sa isa na ngayong rank 5 si Li Hansong ay hindi pa rin daw gumagaling ang mga pinsala na tinamo nito kahapon. Tumugon si Wang Jing nang hindi rin daw siya sigurado pero sa astang araw nito ay parang maganda ang naging progreso ng ginawa nitong saber technique training. Naisip ni Wang Jing na 2 buwan pa nga lang daw ang nakalilipas noong magsimula ang ating bida sa paghahasa ng sandata nito kaya marahil ay hindi pa ito ganoong kaepektibo gaya ng kanyang inaasahan. Pagkaakyat ni Li Hansong ay sinabi nito na wala raw sana siyang plano na samantalahin ang sitwasyon ng ating bida. Gusto nga raw sana niya itong makalaban ng buong lakas hindi tulad ngayon na hindi pa ito masyadong nakaka-recover sa mga tinamo nitong pinsala. Sinabihan ni Fang Ping si Li Hansong nang manahimik na raw ito, kailangan na nga raw niyang bumalik agad sa Magic University kaya wala na siyang oras na makinig sa mga sasabihin nito. Humanda ng araw agad ito at nang hindi na siya mag-aksaya pa ng maraming oras sa kanilang laban. Naisip ni Li Hansong na tumanggap nga raw siya ng pagkatalo sa huli niyang laban nang dahil sa hindi pa masyadong matatag noon ang kanyang lakas at nangangamba siya na baka bumagsak ang kanyang rank. Naisip niya rin na sa tinding araw ng pinsala na tinamo ng ating bida ay hindi na nito magagawa ang mga pag-atake na ginamit nito kahapon. Nagtataka siya kung saan pa nga raw ito kumukuha ng kumpiyansa para makapagyabang sa kanya. Tinanong ni Fang Ping si Li Hansong kung hindi ba raw talaga ito aatras sa kanilang laban. Wala siyang natanggap na tugon kaya sinimulan na niyang hugutin ang pinalakas niyang sandata. Sinabihan niya si Li Hansong nang wag nga raw siya nitong sisisihin sa sasapitin nito mula sa kanyang pag-atake. Tinanong ng isang Capital University Grandmaster si Huang Jing kung talaga nga bang 2 buwan lang hinasa ni Fang Ping ang dala nitong saber. Sa lakas nga raw ng kapangyarihan na nararamdaman nila ay hindi nila aakalain na gawa ito ng isang rank 4 martial artist sa napakaikli lang na oras. Sinabi ni Wang Jing na ang level nga raw ng kapangyarihang ito ay maihahalin tulad na sa lakas ng isang rank 6 martial artist. Naisip ni Wang Jing na ang pagpapalakas o paghahasa nga raw ng isang saber ay isang sining na hindi makakayang gawin ng lahat. Una ay kailangan daw na mayroon kang magandang sandata, at sakto naman napasok sa pamantayang iyon ang Chaos Exterminator. Pangalawa ay kailangan nitong paglaanan ng maraming oras, pagod at malaking halaga ng vitality. Pangatlo ay nangangailangan nitong isagawa gamit ang isang secret technique. At ang pang-apat naman ay kailangan na may matibay na paniniwala ang gagawa nito. Kapag wala nga raw itong matatag na pananalig ay hindi nito maipapalabas ang kapangyarihan na nakapaloob sa pinalakas nitong sandata. Nasiyahan si Wang Jing dahil ganoon na raw agad kalakas ang sandata ng ating bida kahit na 2 buwan pa lang niya itong hinahasa. Umatake agad si Fang Ping noong marinig niya ang hudyat ng pagsisimula ng kanilang laban. Nagpakawala siya ng isang malakas na saber technique patungo sa direksyon ni Li Hansong. Naisip ni Li Hansong na baliwala nga raw ang lakas nito kung hindi naman ito tatama. Pero agad siyang nabahala noong may naramdaman siya sa kanyang paligid. Naisip niya na ito nga raw ang mental strength restriction ng ating bida, gusto nga raw siya nitong ikulong para hindi niya magawang makaiwas.
Pero ngayon nga raw ay isa na siyang rank 5 martial artist at alam niya na makakaya na niya itong mawasak. Nagulat ang lalaking tagapagsalita noong makawala si Lee Han-sung sa loob ng mental strength restriction. Ganun pa man ay hindi man lang ito ikinabahala ng ating bida. Sinabihan niya si Lee Han-sung nang baliwala nga lang daw ang lahat ng gagawin nito. Sinalubong ni Lee Han-sung ang saber technique na pinakawalan ng ating bida pero agad na nawasak ang gamit niyang kapangyarihan. Hindi makapaniwala si Lee Han-sung na ganoon lang kadaling masisira ang pinakamatibay niyang depensa. Hanggang sa naguluhan na siya kung ano ang nararapat niyang gawin. Nagpasya na lang siyang salubungin ang pag-atake ng ating bida gamit ang espesyal na kakayahan ng kanyang ulo. Nakialam na ang isang Capital University Grandmaster bago pa man matamaan at mapatay ang kanilang estudyante. Agad nitong iniligtas si Lee Han-sung at idineklara na sumusuko na raw ito sa laban. Hindi makapaniwala ang mga nanunood na nanalo na agad ang ating bida gamit lang ang isang pag-atake. Idineklara na ng nakatalagang referee na si Fang Ping daw ang nanalo sa laban. Hangang-hanga ang mga nanunood sa lakas na ipinakita ng ating bida. Hindi man lang daw ito natalo kahit na napalaban ito sa mga elite students ng ibang universidad. Mukhang ito nga raw pala ang totoo nitong lakas, nakakaya na nga raw pala nitong tumalo ng isang kalaban na may mas mataas na rank gamit ang isang pag-atake. Tuwang-tuwa si Qin Fengqing habang pasimpleng pinupulot ang mga A-grade alloy shards na nagmula sa entablado. Naisip ni Fang Ping na napakawalang hiya nga raw talaga ni Qin Fengqing, sino nga raw ang nagbigay dito ng permiso na pulutin ang kanyang mga alloy shards. Kinabahan si Qin Fengqing noong maramdaman niya ang tindi ng galit ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping ang nakatulalang si Lee Han-sung ng oras na raw para umalis ito ng arena. Tinanong ni Lee Han-sung ang ating bida kung talaga bang napakahina pa niya. Tumugon si Fang Ping nang hindi at sinabi na napakalakas raw ni Lee Han-sung. Pero idinugtong niya rin na higit na mas malakas nga lang daw siya kumpara dito. Naintindihan ni Lee Han-sung ang ibig ipahiwatig ng ating bida. Naisip niya na totoo nga raw ang kasabihan na makakahanap ka lagi ng tao na higit na mas malakas kaysa sayo. Pagkalipas ng 3 minuto ay idineklara na ng nakatalagang referee na ang Magic University raw ang nanalo. Isinigaw ng mga tao ang pangalan ni Fang Ping para ipakita ang kanilang suporta at paghanga. Sa puntong yun na opisyal na nagtapos ang Second Martial Arts Championship. Sa lahat ng 8 elite students na kalahok sa kompetisyon ay si Fang Ping lang ang nag-iisang hindi nakakuha ng talo. Sa araw na yun ay mas lalo pang umingay ang kanyang pangalan at mas tumaas din ang kanyang reputasyon. Nagdiwang ang buong Magic University sa pagbabalik ng ipinanglaban nilang kupunan. Sabik na sabik ang isang bagong transfer na estudyante na makita si Fang Ping. Pinagmalaki ng isang babae na napakagaling daw ng kanilang presidente. Tinalo nga raw nito ng mag-isa ang No. 1 military school gayon din ang Capital University. Nagyabang ang isang estudyante ng sino pa ba raw ang hindi nakakakilala kay Fang Ping. Ito nga raw ang itinanghal na pinakamalakas na elite student ng kanilang henerasyon. Kahit nga raw ang mga alumni at ang ibang mga kilalang martial artist ay inirerespeto rin ito. Sinabi naman ng isang estudyante na sa wakas nga raw ay sila na ngayon ang kinikilala bilang No. 1 martial arts school. Nagkatotoo na nga raw ang isa sa mga pangarap ng namatay nilang prinsipal, nakakapanghinayang lang daw at hindi na niya ito nasaksihan ng personal. Sinabi ng isang lalaki na simula raw ngayon ay tungkulin na nila na ipagpatuloy ang mga mithiin ng dati nilang prinsipal. Ipaghihiganti nga raw nila ito at papatay sila ng maraming bilang ng kalaban. Sa husay nga raw ng kanilang presidente, ay naniniwala raw siya na muli itong makakagawa ng isa pang himala sa pakikipaglaban nila sa mga taga-catacombs. Dala-dala ni Fang Ping ang plaka na siyang katunayan na sila ang itinanghal na No. 1 elite school sa natapos na kompetisyon. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga teaching advisor ng Magic University gayon din si Principal Wu Kuoshan. Naisip ni Wu Kuoshan na hindi nga lang daw isang ordinaryong plaka ang hawak ng ating bida. Dahil nga raw dito ay makakakuha sila ngayong taon ng dagdag na 9 bilyong pondo. Makakapag-recruit na rin daw sila ng mas maraming estudyante at makakakuha sila ng mas maraming resources. Makakaengganyo na rin daw sila ngayon ng mga mid-ranked teaching advisors na magtuturo sa mga bago nilang magiging estudyante.
Nangangahulugan rin daw ito na sa loob ng isang taon ay masasabi na ng Magic University na nalampasan na nila ang Capital University. Pinuri ni Wu Kuoshan ang lahat ng mga miyembro ng ipinanglaban nilang kupunan. Personal niyang araw ang mga itong pinapasalamatan sa pagdadala ng mga ito ng karangalan sa Magic University. Ngayong araw-araw ay masasaksihan nilang lahat ang paglalagay ng pangalan ni Fang Ping at ng iba nitong kamiyembro sa Magic University Museum bilang parangal sa nagawa ng mga itong kontribusyon. Sinabi ng isang babae na isang araw napakalaking karangalan ang mapasama ang pangalan ng mga ito sa kanilang museum. Ginawa nga raw ang Magic University Museum para sa kanilang mga Grandmaster, sa mga martial artist na namatay sa loob ng catacombs, at sa mga tao na may malaking kontribusyon sa kanilang universidad. Isa pa nga lang daw estudyante sina Fang Ping pero napalagay na agad ang pangalan ng mga ito. Sinabi ng isang lalaki na hindi na raw siya nasurpresa lalo na't nakapagdala ulit si Fang Ping ng bagong tagumpay sa kanilang universidad. Dapat nga lang daw itong makatanggap ng parangal sa lahat ng mga nagawa nito sa Magic University gaya na lang ng paglalagay ng pangalan nito sa kanilang museum. Sinabi ng mga teaching advisors na naroon nga raw sila para magsilbing saksi. Isinalin na ni Fang Ping kay Principal Wu Kuoshan ang plaka na nakuha nila mula sa natapos na kompetisyon. Habang naglalakad ay naisip ng ating bida na nakakainis daw ang kanilang principal. Dapat nga raw ay binigyan man lang siya nito ng ilang minuto para makapagsalita. Isa nga raw sana itong magandang oportunidad para makakuha siya ng mas malaking suporta mula sa mga estudyante. Sa ngayon nga raw ay isasantabi na niya lang muna ang kanyang mga plano nang dahil sa pagbubukas ng Nanjiang Catacombs. Kailangan niya raw bumisita sa Martial Arts Society para gumawa ng mga paghahanda at para malaman na rin niya kung sino-sino ang sasama. Naisip ni Fang Ping na dapat nga raw ay naroon na agad si Qin Fengqing kung ayaw nitong lumala ang kasalanan nito. Kinabahan si Qin Fengqing noong maramdaman nito na dumating na ang ating bida. Nagparinig si Fang Ping nang mukhang naroon na raw ang kasamahan nila na bigla na lang nawala bago natapos ang kompetisyon at bumalik lang noong nagbibigay na ng parangal. Masasabi niya nga raw na isa itong malinaw na senyales na hindi nito gustong magbigay ng kontribusyon sa kanilang universidad. Nagdududa na rin daw siya kung may halaga ba dito na maging parte ng ganoon kagandang komunidad. Pero dahil nga raw napagtanto na nito ang nagawa nitong kasalanan ay maliit lang na parusa ang matatanggap nito. Pagmumultahin nga lang daw nila ito ng 1,000 academic points. Tinanong ni Qin Fengqing kung bakit ba raw pinapalaki pa ito ng ating bida. Natalo na naman daw nito si Li Hansong noong sandaling namulot siya sa gilid ng arena. Tinanong niya kung may kukonsidera pa ba raw ito na pag-alis niya sa kanilang team. Nagtanong si Fang Ping kung paano na nga lang daw kung natalo sila, sino nga raw ang sisisihin nila kung ganoon ang nangyari. Paano na nga lang daw kung hindi siya ganoong kalakas para patuloy na makipaglaban, at paano na nga lang daw kung napasalang si Chen Wenlong at hindi nito na kayang talunin si Qin Zi. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung aakuin ba raw nito ang lahat ng responsibilidad. Tinanong niya rin kung alam ba raw nito na yun lang ang tangi nilang tsansa para makilala bilang pinakamalakas na universidad. Nakasalalay nga raw doon ang bilyon-bilyong pondo, at lahat ng mga instruktor at estudyante ng kanilang campus ay umaasa na sila ang mananalo. Pangarap rin daw ng dati nilang prinsipal na matalo nila ang Capital University, pero nagagawa pa nga raw nitong sabihin na hindi ito ganoong kalaki at kahalaga. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung napagtanto na ba raw talaga nito ang nagawa nitong kamalian. Wala nang nagawa si Qin Fengqing kundi tumigil na sa pangangatwiran. Naisip niya na dapat nga raw ay hindi na niya pinag-interesan ang mga alloy shards ng ating bida. Ayos nga lang daw sana kung ibang tao ang kanyang kinuhanan, maaari nga raw siyang mamatay sa pagkalaban niya kay Fang Ping. Binanggit ni Fang Ping sa mga miyembro ng Martial Arts Society na nagbukas na raw kaninang umaga ang Nanjiang Catacombs. Magiging matatag na nga raw ang lagusan nito pagdaan ng 2 araw at ibig sabihin noon ay maaari na silang makadaan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit pinatawag niya ang lahat ng mga ito sa kanilang opisina. Gusto nga raw niyang malaman kung ano ang opinyon ng mga ito at kung sino-sino ang sasama. Nilinaw niya na hindi naman daw ito puwersahan lalo na't napakaraming panganib ang kaakibat ng pagpasok sa isang bagong bukas na catacombs. Kahit nga raw ang mga advanced rank 3 pataas ay maaari ring mapahamak.
Isa-isang itinaas ng mga miyembro ang kanilang kamay at nagpahayag na gusto raw nilang sumama. Naisip ni Fang Ping na kung isasama raw siya sa bilang ay mayroon silang siyam na rank 4 at 24 na advanced o peak rank 3. Kailangan man daw nila ng malaking puwersa pero ang mga ito nga raw ang pinakamahuhusay na estudyante ng kanilang universidad. Kapag namatay nga raw ang mga ito sa loob ng catacombs ay tiyak na babagsak muli ang Magic University sa mga paparating na taon. Binanggit ni Fang Ping kina Liang Fenghua at Zhang Yu, na sa sandaling umalis raw siya kasama ang grupo na kanyang mabubuo ay kailangan pa rin nilang mapatakbo ng tama ang kanilang samahan. Magpaiwan na nga lang daw ang dalawang ito para ang mga ito na muna ang mag-asikaso ng kanyang mga tungkulin. Sinabihan din ni Fang Ping si Chen Yangxi nang manatili na lang daw ito dahil halos kaka-breakthrough pa lang daw nito sa advanced rank 3. Nangatwiran si Chen Yangxi na mga advanced rank 3 rin naman daw ang ilan sa mga sasama nilang estudyante, sisiguraduhin niya nga raw na hindi siya magiging pabigat sa mga ito. Pumayag na rin si Fang Ping sa pagsama ni Chen Yangxi, sinabihan niya ito nang dapat daw itong dumikit lagi sa kanilang team at huwag daw itong kikilos ng mag-isa. Tinanong ni Fang Ping kung ano naman daw ang itinitingin-tingin sa kanya ni Qin Fengqing. Nasabi ng araw niya na babawasan niya ito ng 1,000 points sa nagawa nitong kasalanan, at wala naman daw naglakas ng loob na questionin ang kanyang desisyon. Nakiusap si Qin Fengqing sa ating bida nang bakit hindi na lang daw sila magkasundo sa gitna. Huwag na nga raw nitong bawasan ang kanyang points at ibibigay niya raw dito ang kalahati ng kanyang mga nakuhang alloy shards. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang manahimik na lang daw ito dahil hindi raw siya ganoong klase ng tao. Kung gusto nga raw talaga nito ng maraming points ay doon niya na lang ito kunin sa loob ng catacombs. Sinabi ng ating bida sa mga sasamang miyembro ng kanilang samahan na maghanda na raw ang mga ito. Bukas nga raw ay aalis na agad sila para magtungo sa Nanjiang Catacombs. Ipinakita ni Fang Ping ang backup team na binuo niya mula sa mga miyembro ng Martial Arts Society na ipapadala nila sa catacombs ng Nanjiang. Ang mga nakalista nga raw na sasama ay 7 rank 4 at 24 na advanced o peak rank 3. Tinanong ni Vice Principal Wang Jing kung hindi ba raw ito masyadong delikado, lampas na nga raw ang bilang ng mga ito sa kalahati ng mga estudyante nila sa campus na above advanced rank 3. Pinaliwanag ni Fang Ping na susunod lang daw ang kanilang mga rank 3 at rank 4 sa pinakamalaking grupo. Papasok nga lang daw ang mga ito sa kalagitnaan ng ekspedisyon kung saan hindi na masyadong mapanganib. Sinabi niya rin na sakto nga lang daw ito dahil magpapadala raw ang kanilang Magic University ng isang high-rank martial artist, 35 mid-rank martial artist, at 24 na nasa peak o advanced rank 3. Binanggit niya rin na nakausap na raw niya ang mga taga Nanjiang at magbibigay raw ang mga ito ng 300 milyong pondo para magamit ng kanilang universidad. Personal rin daw siyang magbibigay ng 300 milyon, ibig sabihin daw noon ay mayroon na silang 600 milyon na maipangbibili nila ng mga equipment at ng iba pang mga kagamitan na kakailanganin ng mga instruktor at mga estudyante na sasama sa pagpasok sa Nanjiang Catacombs. Naisip ni na Advisor Luo Yishuan at Advisor Tang Feng na simula raw ng maging presidente ng Martial Arts Society ang ating bida ay malaki na raw ang ipinagbago nito. Malaking sorpresa na nga raw sa kanila noong ibigay nito sa kanilang universidad ang lahat ng kinita nito sa natapos na kompetisyon, pero ngayon nga raw ay nagbigay pa ito ng malaking halaga ng pera mula sa sarili nitong bulsa para sa ikabubuti ng nakararami. Pinuri ni Advisor Luo Yishuan ang ating bida, sinabi niya na isang araw itong mahusay at mapagbigay na binata. Sa mga kontribusyon nga raw nito sa kanilang universidad ay naaalala niya dito ang dati nilang prinsipal. Tumugon si Fang Ping nang hindi raw siya maaaring ihambing kay Grandmaster Yu Ren nang dahil sa dami ng ginawa at isinakripisyo nito para sa kanilang universidad. Gusto niya lang daw tumulong sa Magic University sa abot ng kanyang makakaya. Naisip ni Fang Ping na ngayon nga raw ay nakuha na rin niya ang loob ng mga rank 6 na sina Tang Feng at Luo Yishuan. Ibig sabihin daw noon ay parang nabili na niya ang buo nilang universidad sa pamamagitan lang ng pagbabagsak ng ilang daang milyon. Habang naglalakad ay naisip ng ating bida na pagkatapos niya nga raw manggaling sa Martial Arts Society, ay nadagdagan ulit ng 60 milyon ang kanyang wealth value noong ipatrade niya ang kanyang nakuhang 2,000 points. Nabawasan man daw ng 300 milyon ang hawak niyang cash pero nasa 950 milyon na raw ang kanyang wealth value. Ang problema na niya nga lang daw ay nahinto na sa pag-angat ang kanyang mental strength,
Mukhang kailangan pa raw niyang maghintay na maging isa siyang rank 5 bago niya ulit ito mapataas. Kapag daw napatibay na niya ng buo ang kanyang mga internal organs at kapag napatatag na niya ang kanyang Heaven and Earth Bridge ay saka nga raw siya magbe-breakthrough para maging isang rank 5 martial artist.